Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay matatagpuan sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. At ganito po ang sinasabi. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them, and one time gratifying the cravings of our flesh, and following its desire and thoughts, like the rest. We were by nature deserving of wrath, but because of the great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace that you have been saved, and God raised us up with Christ and seated with us with him in the heavenly realms of Jesus Christ, in order that in the coming age he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace that you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sa hapon pong ito, nais ko pong ibahagi ang ating mensahe that we were made alive in Christ. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa hapong ito, hayaan mo na ang salita mo ay maging buhay sa bawat isa, maging patotoo at mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko, Ama, na ang bawat salita na sasabihin ko ay makakalwalhati, Panginoon, sa iyong pangalan lamang. At sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat. All the glory, honor, and praises is yours in Jesus' name. Amen. Pag sinabi pong patay, ang katangian po nito ay hindi gumagalaw, malamig, mabaho, walang buhay, walang silbi. Ganito tayo kapag namumuhay tayo sa kasalanan. And sa first 1 to 3, in-emphasize po dito na kung papaano yung pamumuhay nating bawat isa sa kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan sa ating espiritu. Na kung papaano ang kasalanan ang nagpapabaho sa atin. Kung papaano ang kasalanan ay nagpapalamig sa ating buhay Kristiyano. Patay tayo dahil sa kasalanan. Sumusunod lamang sa agos ng mundo. Sinabi ni Chuck Smith na anumang patay na isda ay maaring lumutang sa batis, ngunit kailangan ng buhay na isda para lumangoy laban sa agos. Ikaw, sumusunod ka ba sa agos ng buhay? O sumasalungat ka? Ay sa takbo ng mundong ito. Sa verses 4 to 5, sabi niya, ngunit sa kagandahang loob at awa ng Diyos. Grabe po, no? Sabi sa Romans, for all had fallen short, at walang matuwid, wala kahit isa. And for the wages of sin is death, but through His love and mercy, we are saved. Grabe po. Sabi sa Matthew 19, verse 25 to 26, at nang marinig ito ng kanyang mga alagad ay lubhang nangagtaka sila na nagsasabi, sino nga ba ang maliligtas? Datapwat tumingin si Jesus sa kanila at sinabi sa kanila, sa mga tao na hindi ito magagawa ng kahit sino, ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Possible kay Lord lahat. Sabi diba sa Isaiah, come let us reason together. Though your sins are as scarlet, they will be white as snow. Grabe. Diba? Kung akala mo ikaw na yung worst sinner, kung akala mo ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundo, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kapag inilapit mo ito sa Kanya. Posible pala. Sapagkat yung isang magnanakaw even on his last breath sa cross, diba? Sinabi ni Lord, I promise you today, you will be with me in paradise. Yung last moment na yun, napaka-imposible kung titignan mo sa world point of view na maligtas yung isang magnanakaw. Pero, up to the last minute,
when that thief humbled himself at the cross with Jesus, that last minute, di ba? Pinangako ng Diyos na maliligtas siya. Walang imposible. Posible palang mapatawad kahit isang makasalanan na tila baga sinukuan na ng lahat. Yan yung dakilang katotohanan ng awa ng Diyos. Grace for all to see. Diba? Yung grace for all to see. Sabi, ang grace ay pinakita para makita ng lahat. Hindi para ipagyabang ninuman na na-earn niya yung kanyang salvation. Ngunit para bigyang diin na walang kasalanang sobrang laki na hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang dungis na hindi kayang linisin ng dugo ni Kristo. Sabi sa Ephesians 2:6-7, at ibinangon tayo ng Diyos na kasama ni Kristo at inuluklok na kasama niya sa mga makalangit na kaharian kay Kristo Jesus, upang sa darating na panahon ay maipakita niya na walang katumbas ang kayamanan ng kanyang biyaya na ipinahayag sa kanyang kagandahan loob sa atin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Grabe. Sa Old Testament, wala pa si Jesus, pero grabe na yung grace ni Lord, 'di ba? Si Joseph na isa, 'di ba? Isang araw isa siyang prisoner, 'di ba, sa ng Egyptian. Pero nung sumunod, tinaas siya ng Lord, in-promote siya bilang right hand ng Pharaoh at namahala sa buong Egypt at sa kilalang mundo. Si Ruth, isang mahirap na balo na Moabite na nakahanap ng favor from the Lord at tinubos at pinakasalan ng isang lalaking na Hudyo na may malaking lupain, di ba? Si Boaz. Si Mephibosheth na isang lumpo na kung tutuusin kasama siya sa condemned kasi kasama siya sa lahi ni Saul, pero di ba? God has shown him grace sa pamamagitan ni King David when he invited him to his court at maka-join sa kanyang hapag. Si Shadrach, si Meshach, and Abednego, inihagi sila sa apoy. Pero, niligtas sila ng Diyos mula sa galit ni Haring Nebuchadnezzar. Malinaw na wala sila, hindi sila mayaman, pero pinanatili sila sa loob ng apoy na kasama ang Panginoon at namangha ang lahat. Even the kings were amazed on how God had saved them. Si Jonah, nilamon ng malaking isda dahil tumakas siya sa Panginoon, 'di ba? Pero sabi niya, sa kabagabagan ay tumawag ako sa Panginoon at sinagot niya ako. Mula sa kalaliman ng libingan ay humingi ako ng tulong at dininig mo ang aking daing. Ang bawat mananampalataya kay Jesus, kahit nakabangha-mangha ang kwentong ito sa Old Testament, walang kahit ano pang mas dakilang kwento dun sa dakilang pagtubos ng ating Panginoong Jesus mula sa cross. Sabi sa 1 Samuel 2 verse 8, kaniyang itinaas ang dukha mula sa alabok at itinataas ang pulubi mula sa bunton ng abo upang ilagay sa gitna ng mga prinsipe at manahin sa kanila ang luklukan ng kalwalhatian. Sino yung nagsabi nito? Si Anna. Sinabi niya ito yung naging prayer niya nung sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Di ba kasi noon, pag walang anak, parang outcast ka, parang hindi ka binibless ni Lord, ganun. Pero, from that desperation and kumbaga nasa kalulugmukan siya, inahon siya ng Diyos. And this was her prayer of thanksgiving. Sabi niya sa Ephesians 2:8-10, for it is by grace that you have been saved through faith. It is not from yourselves. It is a gift from God, not by works. Bakit? Para walang magmalaki. Ang totoo, aminin natin, marami pa rin sa atin ang naniniwala na sa pamamagitan ng good works maliligtas tayo. Pero nagkakamali tayo, kapatid. You cannot earn your way to salvation, for all of us has fallen short of His glory. Sa Old Testament nga, may 613 na Jewish commandment at masuway mo lang yung isa dito, you have already fallen short. Maaari lamang tayong lumapit at tumukod sa paanan ng Diyos. Walang sino man ang maaring magyabang. Bakit? Lahat tayo were saved by His mercy. Naipagmalaki ba ni Mephibosheth sa kanyang sarili nung pumunta siya sa harapan ni David na, anak ako ni Jonathan, 'di ba? Ang totoo, he feared for his life kasi akala niya kasama siya dun sa papatayin, dun sa lahi ni Saul. Pero
King David showed him favor. Binanggit ba ni Jonas kung papaano nanaig yung malaking isda sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap? Binanggit ba niya na, Lord, nag-survive ako for 3 days? Hindi, di ba? Kundi nagpuri siya sa Panginoon. Di ba sabi niya, mula sa aking kalulugbukan, tumawag ako sa iyo at dininig mo ang aking panalangin. Ano mang idea ng tao na maaaring kumita na karapat-dapat siya sa kaligtasan ay walang hanggan, na sinasabog ng mga salita ng Diyos. At hindi iyon gawa ng ating sariling effort. Hindi mo yan ginawa. Walang magagawa ang patay para buhayin ang kanyang sarili. O ang makasalanan ay walang magagawa para iligtas ang kanyang sarili sa anumang kaparusahan. Ano yung sinasabi sa atin ng message na ito ngayong hapon? Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay kanyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, at hindi para i-earn yung salvation sa pamamagitan ng mabuting gawa. He saw you. He saw everything He has made, and He saw you and you were good. You were originally made to glorify the Lord. You and I were made to glorify God's name, sapagkat tayo ay kanyang work of arts. Tignan mo nga yung sarili mo ngayon. Nakikita mo ba yung sarili mo bilang isang work of art? O isa kang corpse or patay? Ngayon, ipinagkakaloob lamang ito sa mga naniniwala sa Panginoong Jesus. Ang salvation ay pinagkakaloob sa sino mang maniniwala sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Ngayon, bilang mga naligtas, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat nating gawin? Ang ating trabaho, ang ating tungkulin ay hanapin at tumakad sa plano na inilaan ng Diyos para sa atin. Mamuhay, hindi bilang isang patay na Kristiyano. Dapat maging tulad tayo ni Hannah, ni Jonah, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, ni Mephibosheth. We have to be grateful. We have to be grateful for the grace we have received, and therefore use our lives to glorify Him alone. Tunay na ang ating mga gawa ay hindi makakapagligtas sa atin, ngunit ipinapakita nito na ang katotohanan ng ating faith, that we have been saved. Therefore, the good works must be a reflection of our salvation. Pero hindi ito ay makakapagligtas sa iyo. Dapat ito ay bunga ng iyong pagkaligtas. Sinabi sa atin ng Kawikaan, chapter 30, verse 28, ang mga butiki ay maari mong hawakan ng mga kamay, ngunit ito ay nasa palasyo ng mga hari. Kung ikaw ay isang mananampalataya sa kakaibang paraan, iyon ay isang larawan. Ikaw, tayo, mga butiki, or gagamba, sabi sa King James Version, ang ating pagkakalugmok sa kalikasan. We are sinful by nature. Ngunit tandaan, kahit na ang butiki ay matatagpuan sa palasyo ng hari. Grabe! Sa katulad na paraan, sa pamamagitan ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos, ang pinakamasama sa mga makasalanan ay tinataas sa pinakamataas pa sa taas. Siyempre, ang mananampalataya ay hindi nakikita bilang isang butiki, kundi bilang isang anak ng Diyos, walang bahid na dumis kay Kristo. At iyon ang naging kahulugan ng ating verse ngayon sa Ephesians, mula sa bunton ng mga abo hanggang sa trono ng kalwalhatian. Grabe yung story ngayon. Ito ay isang mas dakila pa kaysa sa kadakilaan ni Joshua. Mas dakila pa kaysa sa pagbabalik ni Jonas at pagsunod. Ito ay nagpapakita ng higit na awa na ibinigay kay Manase at kay Mephibosheth. Nawa maranasan natin yung kadakilaan ng story na ito, ng salvation na to. And it will be proclaimed throughout eternity by countless numbers of redeemed sinners for every tribes and tongues. Hallelujah. Thank you, Lord. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Iba-iba tayo ng pinanggalingan. Ngunit ang bawat kwento na ito ay naiuugnay sa hindi mailalarawang biyaya ng Diyos at sa persona na ginawa ni Hesukristo, na naging posible ang lahat, na posibleng maligtas ang lahat.
maging ikaw man ang pinakamasamang tao na naisip mo. Inaanyayahan tayo ni Lord sa unang kabanata ng Ephesians na pumunta. Sabi niya, come taste and see that the Lord is good. Halika, maupo ka, halina't magpahinga sa lahat ng kanyang ginawa. At kung may nananatiling kapahingahan ng Diyos, gawin natin ang lahat ng pagsisikap na makapasok sa kapahingahang iyon. Sabi sa Hebrews 4:8 verse 11. Grace is given for free and the Lord is offering it to you right now. At kung ikaw yung nasa panahon o nasa sitwasyon na hindi mo pa tinanggap si Kristo, samahan mo ako sa panalangin ngayong hapon. Dakilang Diyos, kinikilala ko ang aking sarili bilang isang makasalanan. Salamat, Panginoon, sa buhay mo na ibinigay sa krus para iligtas ako. At ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking buhay, baguhin mo ang mga hindi dapat. Maging Panginoon ka ng buhay na ito. Linisin mo ang pusong ito at baguhin mo ang buhay na ito. Mula sa araw na ito, ikaw ang magiging Diyos ng aking buhay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyong buhay na ibinigay mo sa akin upang ako ay matubos sa aking pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat.